Okay. So, continue po tayo. Ang susunod naman ng gawin ay kailangan mo i-activate yung virtual environment mo. Kung nasa source kayo, ay nasa Mac kayo or Linux, kailangan mong lalagyan yung source. Pero pag nasa window kayo is, ito lang ang ilalagay nyo. Windy dash scripts dash activate. So, paano makikita kung na-activate na yung virtual environment? Dito mo lang makikita siya. Ayan. Next is, dito na tayo mag-install ng mga package natin. Kung paano gagawin yung pipe. So, unang-unang gagawin natin is, titignan mo muna natin yung version ng Python natin. So, ito, Python 3.13.1. So, pag mag-i-install natin yung mga package, yung tinatawag na plus SQLite, is ito lang ang gagawin mo. Para maisa lang sila is, kailangan mo na mag-type na pipe install plus SQLN alchemy. Then, hintayin mo na lang na mag-download siya. So, ayan, nag-collect na siya. Kinolect niya yung class niya. Ayan. Ito. Ayan, nakikita mo yung install niya package. Pagkatapos niyan is, paano mo makita silang lahat? Ito lang ang gagawin mo. Pipe, freeze. So, ayan. Andito sila lahat. Next is, kung gusto mo silang maalis lahat, is kailangan mo na mag-type ng clear. Oh, ano yun? Nakalimutan mo. Clear? Oh, ay. Wait. Pasensya na. Nakalimutan ko paano na-ayos ko nga CR yun. Oh, no. Okay. Huwag mo na lang. Ang susunod ay gagawin ay after ma-activate yung virtual environment is install na natin yung pipe install plus and pipe install plus SQL alchemy. So, first is going to write our class application that create a main. So, ang gagawin natin is pupunta tayo sa file na ginawa natin, yung last tutorial video. Ayan. Next is, i-open mo lang yung Virtual Studio Code kung anong ginagamit mo ng code. Pasensya na po sa mga bata ingay po nila. So, open new window and open folder. Desktop, code learning, and hanapin mo yung files na nilagyan mo ng DNB. Ito. Yan. Pagkatapos niyan is i-close mo lang yung CMD. Pwede ka rin dito magparan ng apps mo or sa terminal ng Virtual Studio Code. Ayan. Ito. Run. Pipe. Freeze. Ayan. Nakita mo yung mga na-install mong package na kahit dito mo type yung pipe freeze.
So, kung gusto mo rin itong gawing requirements, pwede ka rin maggawin ito. 5 with requirements. What? Ayan. Ayan. Ano yun? Nag-exist na siya. Dito siya. Next is, ang gagawin na natin sunod ay mag-create ng Python. Oops. Yan. App.py. So, dito ay gagawa ka ng, wait lang. Ayan. So, unang gawin natin ay mag-import ng mga required module na tinatawag na plus import plus. So, from plus import plus and oops. Then, ang susunod naman ay yung plus alchemy from plus under kalimutan ko anong tawag nito sa akin lang yung space. So, continue. So, QL king. Oh, import. No, wait. Hindi ko ba na-install yan? SQL Shimmy. What? Wipe install plans. SQL Shimmy. Oh! Try natin again. Yellow yan. Plus that SQL kill Shimmy. Shimmy ya. Ayan. Requirements already. Hindi ko gets. Ba't for your dilaw? Wait for one more. Clear. So, BNB scripts activate. Okay. 5 install plus SQL Shimmy. It's already installed. Ayan. Mulay na siya. So, ba't natin siya nilagay? Itong dalawa na to is, ang plus is a lightweight framework is used to build a Python web application. So, it allows us to create our routes and handle the request and return the response. So, sa SQL Alchemy naman is it's an object rational map
ORM, just ORM, which means we can interact with the database using Python object instead of writing SQL queries. So, Kadesha is can make it easier and more secure to work with database. So, nag-import tayo ng, oh shit, ni-import natin yung unang class para ma-create yung web app. So, ang sunod is yung SQL Alchemy naman. Para makonek yung app natin sa database. So, instead of writing a SQL queries, so we'll use Python object to manage na atong data. Ang susunod naman natin gagawin ay ito. Wait. Huh? Okay. Up, 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 equal, plus, underscore name, underscore. Dito, ma-initialize niya yung web application natin. Tinatawag niya yung class. So, itong name is, it's a parameter na magtabang siya, to help the class to identify where's the location of the app files. So, importante gid siya kung when serving a static or a pulse, static files or templates. So, next is, we're going to put the database, configuring the database. So, unang ilalagay natin is yung app.config config SQL shimi database dot URI. So, ba't tayo nalagay nito? Ito, nagsasabi na kung saan makikita ni class, kung paano niya mahahanap yung database files kung saan niya makikita yung database files. So, next is equal SQLite //database.db. So, dito naman sa SQLite double dot dash 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 database and dot db. So, it means is the SQLite is gigamit nato ang SQLite as our database. And ito naman is mao ni ato database nga mo stored in the same directory on our apps. App config track modifications and false. So, bakit false? So, ano ang gamit nito? So, ito is nagdi-disable siya sa tracking
sa objective, sa object na magbabago, which can do, which nag pa nag I mean kung sa English pa lang is which reduce a memory usage and improve a performance. So without this, SQL Alchemy will have an issue warning about unnecessary event tracking. Oy. So, like I said, ito is configure our data using SQLite, which is a lightweight and a file-based database. Our database file will be named our database DB. Ito. And next is mag-initialize tayo sa SQL Alchemy. DB. So ito na, DB database qual SQL Alchemy. Ito. Ah. Wait. So this part is a this part is to create a connection between our class. It's a it's a code that can connect on our class app and database. So in DB, we will be used to define the table, query, and database. So nag-perform siya sa CRUD operation. So like I said, it initialize SQL Alchemy to link it out to our plus app. So mag-allow siya to create a table to interact with database using Python. Ayan po video ha. Next is, dito na natin to ilalagay yung database table natin. Which means, yung tinatawag na user model. Init na ng laptop ko. Class user DB model. Enter ID. Oh no. Oh no. ID equals database yung oh ah, integer primary ay k true ano ito hmm. So ito na part is ito yung nagko-connect sa ID. Mag-increment siya sa mga ID. Auto-incrementing. Oops. Name. Oops. DB. Ganun pa rin. Colon. DB. Name. 50.
equals and okay. Next is email. Ganun. Bakit ID at name at email? Kaya ito, tinatawag natin ang database about lang sa mga tao nga may ID, name, at email. Like, sa mga nakikita nyo sa ibang ibang mga Facebook, di ba, na may ID at pangalan at email. It could be QM, DB, string. Kung ano sabi? Kung ano sabi? Kung ano sabi? Edit lang. Oh, musundog ay. Nah. Sige lang ko na. So, ayan. Nakita na natin yung database natin. Mga database model sa user. So, nag-create tayo dito ng user. So, back. So, kanina part is ito defines a table nga in the database name user. So, in SQL Alchemy, na table ay SQL Alchemy, table are defined as Python classes. So, each class is a representative database table and each attribute represent a column. So, dito is ID. It creates a cool name ID that stored integer values. So it's a primary key true to make it the unique identifier for each user. So mag-auto incrementing siya. Next is ang name database column DB string 50. So nag-store siya sa name column with maximum length lang sa 50 characters. So, nullable false means that this field cannot be empty. Next is, same pa rin sa name. Email lang to. Email, so, stores a user email limited lang so 100 characters. Unique, true, so ensured nga two users can have the same email. So, enable false make it required. Same sa name. So, like I said, here is going to define the database called user. So, each user will have an ID, name, and email. So, and primary key, meaning it is a uniquely identifies each user. The email is a unique ribbon to duplicate an accounts. So, anong gitawag siya na kaysa in Gmail, nakaisa ka Gmail, nga nakakunik sa line Facebook, bali, Facebook, Reddit, YouTube, like, uban, so, timbali sa, mo na, ang marami mong core na, memory, para timbali siya, nagunit tanan sa memory mo. Ang sunod-sunod naman natin gawin is how to define the object are requested. Div R rep R nakalimutan ko paano i-pronounce self and in return so lumabas na yung return
So, ito yung tinatawag nating return response. Return a user of knobs user self self name. Okay, okay, okay. Wait, wait, wait. Okay. So, nakalimutan ko is kailangan short lang para paano mo bakit so ito nag-return siya sa user nandito sa taas so self name. So, in purpose a name, it defines how user object will will be displayed when printed. So, if we run like print user name John. So, mag-output siya sa mag-output siya user John. Then, so kembali, so we also kembali, si kembali ang meaning nitong kaning ito is mag-display siya sa username whenever nga mag-print sa object sa object natin. So, next is to create a database with app and app context double dot db create all and print database created success successfully. So, naglagay tayo dito ng pen para ma-console niya ang message na information. Ano to? Wait. Okay. What? Ah. Dapat. Dapat. Hindi. Oh, wait. Okay, yan. So, to ensure, so, dito na part is nag-ensure siya ang SQL alchemy can operate against the plus application context. So without this, running db create all may cause error. Sakto ba? Ah. So, db create all is ito is na-create siya all na table, tinawag niya all table in database. If they don't, if they don't, if they don't already exist, if ang database does not exist, it generates. So, na-create siya sa message to confirm na nana ang database successfully. So, like I said, nag-create siya of database na gitawag na database create all. Ito, db.createAll. This command is to ensure that all tables are created if the database file doesn't exist. It will be automatically generated. So, paano mo to i-run gamit na yung class? How to run this using class application? Ito na. If name
name equals main dot double dot up run debug up true. Oh, true. So, ito is bakit ginamit natin ito is para mag-run on debug mode. So, dito na part is nag-ensure siya sa script only runs if executedly directly. So if this file imported as a module, it won't start the server automatically. So nag-up ka dito sa up run debug true. So to start the class development server is magamit tayo ng debug true to enable auto-reading when code changes. Provide error message. So, kung may babaguhin tayo dito sa code natin, mag-automatic lang siya dun sa magpapakita niya. So, in summary, ang ginamit lang natin dito sa ating code is paano i-explain yung plus at plus SQL alchemy. So, ano ang mga tinatawag ng mga code ni plus.name, SQL alchemy app, and app config, and database create, and mga class or ID name, email, at paano siya ma-run. Ano siya takbo. So, ito na. Dito natin ipapakita kung paano siya i-run. Dito, kung ano nilagay mo dito, min5, visit local host 500. So continue guys. Kumain kasi ako eh. So ito, ang susunod natin gawin is wait. Price is yeah. Look, error pa rin. White install plus QLL try natin again. Not needed. Ito guys. Hayaan na natin. So, continue tayo para makita yung database mo. Ang gagawin natin is Python or plus run. Nasa dalawa. Kung gusto mo gamitin niya. Plus run. So, kung gusto mo, yan. Ginamit natin yung plus run. At ang lalabas nito ay mag-i-error talaga to. Ang point lang natin dito is paano ma-show yung database. Yan. So, ang gagawin natin is Control C, clear. Ang gagawin natin is Python up 5. So, bakit up 5? Bakit up 5? Kasi, ang nakalabay sa file natin is up 5. So, tinawag niya yung up Python up.python run. Ayan. Ito, nakikita mo na yung database create successfully. Ayan. So, paano natin nakita yung database? So, ang gagawin lang natin is dito. Ayan.
andito na yung ID at name at email. So, lalagyan natin Andrea, cha-cha-cha-cha, Andrea, oops, ayan. At ito lang. So, ito lang ang kaya natin iwagin. Katawa, boy. Ay, sorry. Kasi nalagay, ano ito sa mga programa natin? Ayaw niya mag-create.